KBP, oras! Eksakto en punto. 6:08. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, July 15, 87th anniversary ng DZRH. Number 1. Sa ulo ng ating ACS Balita, Clark gagamitin ang pasilidad bilang kauna-unahan at nag-iisang airport city ng bansa. GSIS itinaas ang funeral benefit ng mga miyembro sa 50,000 pesos. NBI Regional Director Lotok hindi natibag ng depensa. Prosekusyon hindi na ihaharap sina Attorney Zuleika Lopez at Belinda Bello sa impeachment ni VP Sara. Supplier ng bigas na kulang sa timbang sa Mandaluyong City, blacklisted na. Technician ng isang radio station sa Cotabato City itinumba habang patungo sa trabaho. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, target ng Clark International Airport na maging kauna-unahan at tanging airport city sa Pilipinas. Sa ilalim ng 759.39 hectare master plan, plano ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation na itayo ang Clark Aero District. Ayon kay LIPAD President at CEO Noel Manangkil. Uy, Kuya Noel! Kuya Noel! Kuya natin ito di ba? Biglang kinilalang kuya, ano? Kuya Noel Manangkil, ang Airport City Project ay mayroong 4 na development zones. Ang passenger terminal, maintenance, repair and overhaul facilities, general aviation and freight at commercial establishments. Kabilang din sa mga bagong development ang Cargo City na magsisilbing centralized logistics hub na mga ngasiwa sa mga cargo, customs, clearance and warehousing para mapabilis ang galaw ng mga kargamento. Giit ni Manangkil, plano rin ng Clark na magdagdag ng mga flights para mas dumami pa ang mga pasahero sa naturang paliparan na anya'y nagsisilbering gateway na kumukonekta sa mga tao, negosyo at mga oportunidad. Napakaganda naman talaga ng Clark Airport, kung Bachero. Ayan pinapakita natin. Nakakapanghinaya nga eh. Hindi man lang ma-optimize yung capacity niya. Dapat dagdagan ng ilipat na dyan yung ibang mga flights na nagsisiksikan dito sa NAIA. Sinabi mo pa. Alas 6:06 na umaga, mga empleyado ng gobyerno, mga pensyonado, nandito na ang headline namin. At hindi lang basta headline, dinala na namin yung medala ng pera. Ayan! Itinaas na po ng Government Service Insurance System ang funeral benefit para sa mga kwalipikadong miyembro at pensioner ng ahensya. Mula sa dating 30,000 ay magiging 50,000 pesos na ang one-time funeral benefit para sa lahat ng mga miyembro na masasawi simula Hulyo at 13. At gaya po ng binanggit namin, andito, dala-dala na po niya ang katakot-takot na magandang balita. Eto si na. GSIS President at General Manager Wick Veloso. PGM, magandang morning! Magandang morning, Katunying, Ka Jerry, Opo. at sa inyong mga tagapakinig. Happy 87th anniversary maraming salamat DZRH po. Thank you so much po, PGM. Kumusta po? Parang itong naalala ko nung huli ko kayo nakita,
Parang isang taon na yata yun. Isang taon na yata yun. Kung po malamlamang mata nyo. Pero ngayon fresh na nagniningning. fresh. Fresh na fresh. Meron pala kayong mga good news sa ating mga GSIS members at pensioners. Alam po ninyo, ang atin pong Board of Trustees ng GSIS, kasama po ang management, parati po kami nag-iisip, ano pa bang benepisyo, ginhawa may bibigay natin? Since 2015, ang funeral benefit po ay 30,000 lamang. Ginawa po namin, sinaliksik po namin. Ano ba ang cost across the country pag ikaw ay namatayan? At nalaman po namin, ang average cost po ay 50,000. Kaya po, effective po itong 1 ng July, 50,000 na po ang funeral benefits. At wala pong impact ito sa actuarial life ng GSIS. Tatanong namin, di ba maapektuhan yung buhay ng GSIS yan? It won't affect the GSIS. And the good thing about this is that we are giving what we tell our clients, our stakeholders. Ito ang ginhawa na kailangan po ninyong makamit galing sa gobyerno. PGM yung binanggit nyo na 50,000, kumbaga nag-survey kayo sa nationwide, ganun na pala ang presyuhan ng mga serbisyo sa punerarya ngayon? Iba ho. 50,000? Pinakamataas po Metro Manila, pero doon ho sa mga ibang lugar sa buong bansa ay mas mababa. At in-average up na namin. Idinikit na namin sa cost ng Metro Manila. Kaya mas may baka magandang balita po sapagkat tayo na doon sa probinsya, talagang makikinabang rin po ng husto. Saka kailangan ay yung kahit sino naman dapat may dissenting burol man lamang. Dapat. Habang ikaw ay inaalala ng iyong mga mahal sa buhay. Yan ay napakalaking tulong sa isang kawani ng gobyerno, sa pamilya ng kawani ng gobyerno. Ito hong 50,000 ay dun mismo sa kung yung ang namatay ay yung mismong miyembro ng nagtatrabaho sa gobyerno. Tama po yan. Ang pwede pong mag-apply po niyan ang legal na asawa. Ayan. Diniin nyo yun, legal na asawa. Legal na asawa. Magsasubmit to. Napaka-importante po ng death certificate kasi buti diniin nyo yun. Nakikita ko ang angulo mo, Katunying ka, Jerry. Darating din po tayo dyan. Sapagkat matapos po, kung wala na pong legal na asawa, meron naman pong mga anak. Na meron naman papeles na nagpapatunay na sila ay mga anak. At magsusumiti lang sila ng kanilang government-issued ID para masabi na sila po ay nag-claim para po doon sa namatay. Ngunit, kung wala rin pong anak, kailangan lamang pong magpakita kung walang legal na nangasawa, wala na pong legal na mga anak, patunay na kami po ang nagbayad ng pagpapalibing at wala na pong ibang legal na pwedeng magsumite, kaya kami na po ang nagpalibing. Pwede naman po yan kahit na hindi kamag-anak. Kahit hindi na po kamag-anak. Hindi ho kaya magkaroon ng problema yan. May biglang dumating doon at sabihin naman nag-iiyak doon sa burol. At ipakita, eto may picture ho kami. Magka-holding hands kami niyan. Kaya nga po sinisigurado po natin na wala na po ang legal na asawa, wala na pong legal na anak, sapagkat in-anticipate po natin ang mga ganong maaaring pangyayari. Mga ganong senaryo. At hindi po tayo hihinto dyan. Sapagkat yan ay beneficial ng funeral benefit. Ang gusto ko pong mangyari at magawa na at masaliksik pa namin ang gusto. Pag may nangyari po sa isang empleyado ng gobyerno, wala ka nang iisipin. Kung hindi mag-mourn at magdasal, magluksa na lamang po. Kaya yan naman ang susunod kong proyekto. Abangan ang susunod na kabanata. Ayun, alam niyo po, parang drama sa DZRH yan. Alam niyo po, PGM, na-imagine ko kung gaano ma-appreciate to ng mga kababayan nating empleyado ng gobyerno at especially yung kanilang mga kamag-anak. Kasi na-experience ko yan Kumbachero, kaya lang SSS, nung ang tatay ko po ay pumanaw, naghahagilap kami.
2002 kasi naghahagilap kami ng mga pandagdag kung saan magsusuot, kung saan kukuha ng panggaso. Buti ang SSS, meron palang burial benefits na funeral benefits na ganito. Nagka-problema lang ako kumbatsero, kaya tamang-tama itong dinidiscuss natin Kasi hindi makita ng nanay ko yung kanilang marriage certificate. Ayun. Hindi ko makita. Kaya nagpagawa pa ako ng affidavit doon sa mga matatanda sa amin noon para patunayang ang nanay ko talaga ang asawa ng tatay Ni ko. Katunying. Maganda yun Oo. ang naibabalita mo yan, naikikwento mo. Ano ba ginagawa namin? Katulad mamaya, anibersaryo rin ng Baguio office namin. Opo. Tatakbo po tayo ngayon. Pagkatapos ito, puntang Baguio para batiin sila. Ginagather namin mga miyembro. Lahat ng mga empleyado ng gobyerno may kanya-kanyang sangay. Nakikinig kami. Tell us about our products, our process, our people. Anything that you need for the GSIS to further improve. At doon namin ine-enhance. Kaya po, yung sinabi ninyo, ang gusto ko po mangyari po dyan, nasa amin na lahat ng datos mo Oo, dapat. Dahil nasa amin na lahat ng datos mo, ilalagay ko na lang yan sa mobile phone at pag Yun. may nangyari po sa inyo, wala na ho kayo Automatic na. kukunin. Ngunit Tama. dire-diretso na po yan. Meron ng puninarya na kukuha. Meron na po dapat na meron chapel na mag-arrange. Meron na po dapat ito ba'y maililibing o ito ba'y makrekreme. Dapat tuloy-tuloy na, dapat end-to-end sapagkat ano ba ang benepisyo talaga sa gobyerno? Alam po niyo, for the first 5 months of the year, GSIS made 88 billion net income. Konting yaba, ayusin niyo yung kwelyo niyo. Ayusin niyo yung kwelyo niyo. Kahit Ngunit, wala kayo kwelyo. ito po ang katanungan natin. O sige, kung ikaw government official o government employee ka, o ano ngayon? Nagbago ba buhay ko? Ayun. Kung wala rin nagbago sa buhay ko, ano ang saysay namin? Ang utos ng Pangulo sa amin, ang utos ni President Ferdinand Marcos Jr. sa amin, hanapin ninyo lahat ng pwede nyong gawin para masiguro na ang nagtratrabaho sa gobyerno mabigyan ng buong benepisyo. Kaya po yung trabaho namin, eto ngayon ginagawa namin, Mahanapin. pag dikit-dikitin mo, wag muna silang pahirapan. Tama. Para yan, pagka nagkaroon sila ng problema, yan ang tinatawag na ginhawa. Ginhawa. Yan ang tinatawag nating dividendo. Yan ang social dividend. Yan ang dapat na natin kinikwenta. Opo. Kaya anong saysay na kumita ka pagkagalaki. Tapos hindi naman napapakinabangan. Hindi nararamdaman. Kaya dapat nga, lagi ho yung sasabihin ng mga taga-gobyerno, laki-laki ng koleksyon pinagmamalaki. Asan yan? Ayan. Ito yun. Ayan Ito na po. yan. Yung nabanggit nyo, ano pala balita sa ginhawa to? Lagi may binabanggit kami ni Kumbachero dito, ginhawa to. Alam nyo ba? Alam nyo ba na may Ginhawa mas to. pinalawak at pinalaki ang balik ginhawa to? alam po ninyo, magandang kwento yan. O nag-usap-usap kami sa management. Ang instruction po ng ating mahal na Pangulo, nag-akyatan ng presyo ng gasolina, hirap na hirap ang mga tao. Paano natin tutulungan ng mga kasama sa gobyerno? Naggumawa tayo ng Balik Ginhawa 1. Yung Balik Ginhawa 1, 3 buwan na hulog sa pautang, ibinalik namin. Galing. At nagulat ho kami sa reaksyon ng tao sapagkat can you imagine, ang average na pangungutang ng isang government employee ay 20,000. Opo. Okay. Mag-apply ka sa mobile phone mo. In 36 hours, naka-credit na sa account mo. Yung 60,000. 60,000. Tapos, ano mangyayari? May extend lang. Yung so nagkaroon ka ngayon ng biglaang ganansya, benepisyo. So sabi namin, pag expire nung Balik Ginhawa 1, etong dapat Balik may Ginhawa tuka agad. 2, Oo. 6 6 months. months. So 6 months ngayon na yung po, pwede mo lahat i-refund. po ng mga ating kasama sa gobyerno, yung hindi pa nakakaalam, yung inyong amortization, ibabalik namin ng 6 na buwan. So kung average po na inyong pautang na ina-amortize is Inuhulog. 20,000, pumunta na po sa mobile phone, sa GTouch ng GSIS. Pag-apply po ninyo, yung 120,000 inyong agad yun. agency authorized officer, i-check lamang po na meron pa kayong natitirang sweldo para, alam po nyo, by law, dapat may natitirang 5,000. Dapat. Chine-check yan. Kung yan ma-automate ko na, mas maganda. Malapit-lapit na rin po yan. Naka-automate na yan, pero kailangan pa nilang i-double check lang. Yes, Pag mag-go signal sila.
120,000 po makukuha nila. Automatic. 6 months, 120,000, napakalaking Ang laking tulong bagay sa po lahat ng ating mga Oo kasamahan. nga, biruin mo sa yan. Lalo na sa gobyerno. panahong ito na kailangan, ano. 8 billion na po ang atin na na-release sa dito? mahigit na 450,000 po na Government ating workers. nag-apply. Napakalaking bagay Marami yun. nag-avail kaagad, ano. paano hindi Ginhawa tumaga? talaga. Oo, talaga. Okay. So itong binabalita natin ngayon sa mga government employees, yung una, so parang hindi naman natin iniisip na sasabihin nilang gusto ko nang mamatay. Dahil o pwede na akong mamatay dahil meron Meron akong 50,000. mas malaking kita. Pati sa buhay, mas Pati sa nanaisin buhay, mong mabuhay ngayon dahil sa ganda ng mga programa ng GSIS para sa mga government employees. Tama po yan. At hindi lamang po yan, ha. Ito pong aming pong mga pautang, hindi lamang ho kami nagbibigay ng pautang para lamang po sa emergency. Meron ho kaming mga pautang at ini-encourage namin sila na magtayo ng negosyo. Sapagkat ang sabi po natin, ang isang nagtatrabaho sa gobyerno kahit papano, baka may asawang retirado, may anak na walang trabaho, pwede pong gumawa ng negosyo, pwede po nila pautang doon ho sa mga ginhawa loans ng GSIS. 6% lamang po ang interest, up to 4 million pesos or 14 times your monthly pay, Ang laking up to ano, 15 years to pay. Oo. Alakad ho kayo simula Batanes hanggang Tawi-Tawi Wala kung kang saan makikitang maabot ang 6%. signal ng Manila Broadcasting Company, wala kang makikitang ganyang kababang interest rate. Sa bangko. Wala talaga. Wala. Hindi, naalala ko pala, PGM, nung nagtaasan anong nagkaroon ng gera. Hindi ba may pinag-uusapan tayo tungkol sa solar? Yung papautang nyo sa... Para makapagpalagay ng ano ba solar tawag sa doon? bahay. Ginhawa din yun Ginhawa solar Ginhawa energy. Solar Energy Loan o Ayan, GSEL. Marami bang nag-avail niyan? Bay, napakarami na pong nag-avail. Ang datos po niyan, ang GSEL po natin, 6.8 billion 6.8. 6.8 granted billion ang for 22,000 members. At ito po, tinesting ko. Pumunta kami sa Western Visayas, sa Bacolod, simula Bacolod. Sabi ko, ayokong kasi city to Kung papakita nyo sa akin dito sa city, napakadali, sasabihin available. Gusto ko makita dun sa liblib na lugar. Pumunta ho tayo. Meron hong school superintendent na pinuntahan ho natin. Yun ang kanyang bahay. 2 hours away from Bacolod. Binuntahan ho namin at meron po siyang special child na pagkaroon ho ng pag mainit, medyo nagkakaroon ho ng problema. Kaya kailangan hanggat maaari malamig. Naka-aircon. Abay, yung kanya hong electric bill from 8.5 naging 1.5. May resibo nakita ko ngayon doon sa liblib na lugar. Umaabot ang mensahe po natin. 1,500 na lang ang bill niya. 1,500. From as high as 8,500. Oo, Ang laki, dahil no? dun sa solar panels na nabili niya, na-install mula dun sa solar panel GSEL. Tama po Nabili yan. ng GSEL. Kalaking bagay, no? Kaya po sabi namin, di rin tayo huminto po dyan. Bicycle and electric mobility. Ano po ibig sabihin electric mobility? Meron ho tayo nakikita ngayon, yung mukhang golf cart. Opo. Bay, nagulat ako. Katon yung ka, Jerry. Sumakay ako, pinakita Kasi hindi lamang po yan mobility. May bonding pala yung pamilya. Pagka Yung magkakasama tatay, doon. hinahatid yung kanyang anak at asawa doon sa opisina, doon sa eskwela, nagkakaroon sila ng bonding Ayun, at nakakatipid sapagkat kinakargahan lang yung battery. Teka muna, magkano, loan din po yun? Yung Loan din. Po, magkano po yun? 5% lamang po. 5%. Magkano ba yung isang galon ng kambachero? Hindi Ba? ko alam ang presyo. May baka naman... Ang binibigay po natin dyan na benepisyo maaari ho kayo manghiram hanggang 500,000. Aba, ang laki, Iba-ibang ang laki pala. may kanya-kanyang Model, siguro model. yun. So, kung tingnan nyo, may kunya na renewable energy, solar, tapos ito,
medyo ginhawa bike and E-bike, e-mobility itong loan na inilunsad ninyo. Yung- Ang laking bagay niya, hanggang makakabuti rin sa environment eh. Ngayon, baka naman tanungin mo ba, baka electric vehicle, baka naman masyado namang advance kung i-announce kasi I-announce yun na. kinakamada pa lang namin. Para doon sa mga gusto E-vehicle naman. Pati e-vehicle sapagkat Medyo mahal na yan. medyo mahal. Ngunit, kailangan ng ating mga kasamaan sa gobyerno. Hinihiling nila. Bakit hindi natin po tulungan? I-announce yun na. Abay, huwag na mga dahan-dahanin po natin, kinakamata po natin. E-bike at solar muna. Doon sa e-bike at solar, 500,000 ang maximum na pwede. 500. 500,000. Ako, nakakatuwa pagka mga magagandang balita for a change. Kasi isip-isipin nyo, PGM, Sorry, 500,000 nga pala yung dun sa solar. Solar. 300,000 po Sa e-bike. yung dun sa e-bike. sa e-bike. Pero Ayan, malaking malapit na bagay. tayong makapag-loan na kumbatsero. Problema, hindi pa tayo empleyado ng gobyerno eh. Pang empleyado lang po ng gobyerno to. Pati pensioner pwedeng Pati ho, pensioner, inapprove po namin. mag-avail dyan. Hindi, 80 years old lamang ang aming ginawa pong cap. Sabi nga po namin ni Kumbachero, araw-araw puro bad news. Kailangan meron tayong Kailangan breaker eh. Ito tulad nito, ang gandang balita po niyan para sa ating mga kababayan na naghahagilap din ng lifeline sa panahon na to. Yan po ang kinakailangan po natin may bigay. Yan ang tinatawag na tunay na ginawa. At huwag na po natin pag-usapan pa para meron tayo, pag makabalik ako sa inyo, iba pang programa. Sige, Iba naman. Malapit lang naman kayo dito. Hindi lang kayo. Sa ngayon, gano'n nakarami ang miyembro ng By GSIS? 2.1 million active members po. 2.1 active. At meron ho tayong 675,000 na pensioners. Mga pensioners. Teka, may pera pa ba kayo dun sa kwan para dun sa solar Malaki energy pa loan? po. 6.8 billion na ang nare-release nyo. Ano pa ang allocate ho natin dyan 12 12. Malaki pa. The moment po na makita namin Nalahati pa lang. na mas mainit pong pagtanggap, ay dadagdagan po Dagdagan natin. yun, Sapagkat yan po, mas gusto kong dagdagan ang aming pautang sapagkat yan ay fixed income investment. Ngunit, hindi lang yung rate of return sa GSIS ang importante, yun pong benepisyo sa miyembro. Yan ang tinatawag ko importante. social dividend. Yan ang hindi mo mabibili. Totoo po. Ang totoong ginhawa. PGM, maraming salamat po sa congratulations sa inyo at congratulations. Sa mga First 5 months, 88 billion ang Wow, kinita ng talaga GSIS. naman. Salamat. Congratulations. Sa ulitin po. Maraming salamat po and happy anniversary again. Thank you so much. Manila Broadcasting Company. Salamat po. President and General Manager Vic Veloso ng GSIS. Yun! Alas 6:25 ang ating oras. Magbabalik po ang ACS Balita. Balita. Hi! Maganda morning. Anong araw today, Kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga nagbabagang balita, nabigo ang kampo ni Vice President Sara Duterte na tibagin o pahinain ang alegasyon na nagbanta ito laban sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakatuon lamang ang cross-examination ng depensa sa mga pagkakaiba ng mga dokumento at clerical errors ng Department of Justice at hindi Ano daw? sa testimonya, sa sustansya ng testimonya ng testigo at sa mismong banta na sentro ng impeachment trial. Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte at House of Representative Security Official Captain Belinda Bello. Inanunsyo ito ni Private Prosecutor Lorna Kapunan kasunod ng pagharap ni NBI Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment court sa loob ng 2 trial days.
Ayon kay Kapunan, naisa na nilang tanungin si Lopez hinggil sa authenticity ng video ng virtual press con ni VP Sara kung saan ginawa nito ang pagbabanta. Kayunman tila may naging admission o pag-aamin na anya ang depensa hinggil dito nang gamitin nila ang naturang ebidensya para bigyang katwiran ang naging pagbabanta ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, iginiit ni Kapunan na hindi na kailangan pang ipatawag sina Lopez dahil bukod sa redundant na, hindi naman na mahalaga pa ang kanilang testimonya. Samantala, nilinaw ni NBI Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment court na ang terminong Romanov ay unang ginamit ni Davao City Mayor Basti Duterte bilang babala sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi ito naglalaman ng banta laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Lotok ang paglilinaw sa cross-examination sa Day 5 ng impeachment trial ni VP Sara. Iginit nito ang katagang Romanov ay nagmula sa pahayag ni Mayor Baste sa Maisog Rally noong January 2024. Ayon kay Lotok, wala ring nakuhang ebidensya ang NBI na may umiiral na Operation Romanov na ginamit ng depensa para i-justify ang naging banta ng pangalawang Pangulo kay BBM, First Lady Liza at kay dating Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ni Lotok na inimbitahan ng NBI si Princess Maui upang magbigay linaw sa kanyang alegasyon kaugnay ng Operation Romanov, ngunit hindi ito sumipot sa investigasyon. Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. So it definitely against the President and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka, anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit against sa Vice President? Hindi naman sila yung first family. So, yan yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na shed us some light para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede naming i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Yun. Ako man kumbatsero eh. Nakakalito yun eh. Nakakalit. At noon pa, nung una kong marinig yun, ang akala ko nga banta yan yung banta kay... Sa first family. Hindi, nung una. Ganun. Ang unang akala ko, bantayan kay VP Sara. Sa first family pala talaga. Sa first family. Pagka tinignan mo yung context, Sa first family. dahil ang unang bumikas niyan, si Baste. Oo. Kaya nga. Kaya nga eh. Kaya nagkakalituhan eh. So, Baka yung nagtanong mismo, hindi niya naiintindihan. yun na nga. Ganun na nga yun. Akala niya siguro, ang target sa Romanov, Project Romanov, si Duterte family. Oo. Hindi niya Hindi, alam. sa kwento talaga nun, Yung talagang kwento nun, yung nakaupo. yung pinanggalingan ng Romanov na yan, yung kwento niya, yung nakaupo. Yung nakaupo. Alas 6:32 ng umaga, patay ang isang radio technician ng Notre Dame Broadcasting Corporation matapos pagbabarilin habang papasok sa trabaho sa Cotabato City. Kinilala ang 56 anyos na biktima na si Dennis Daborbor Pido na higit 3 dekada nang nagtatrabaho sa naturang broadcasting network. Ayon kay Captain Steffi Salangit, tagapagsalita ng Police Regional Office BARM, pasado alas 3 ng hapon kahapon nang mangyari ang pamamaslang. Mas magiging mabilis at transparent ang serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng digital transformation. Ito naman ang binigyang diin ni House Speaker Boji D sa paglulunsad ng GovNet sa Ilagan sa Isabela na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Speaker D, sa ilalim ng GovNet Ilagan ay higit 50 tanggapan ng gobyerno sa Isabela ang makikinabang sa mas mabilis at mas maaasahang internet connectivity para sa mas epektibong serbisyo sa publiko. Ang inisyatiba niyang ito ay hindi lamang proyekto para sa internet and fiber optic cables, kundi isang hakbang para lalo pang mapahusay ang pamamahala at koordinasyon ng mga ahensya. Giit ni D, malinaw na ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang ang pagtatayo ng mga kalsada tulay, kundi maging ang pagpapalakas ng digital infrastructure upang makapaghatid sa mga serbisyong kapakinabang at mas maginhawang buhay para sa bawat Pilipino.
Huwag naman kayong masyadong mag-enjoy sa lakas ng internet dyan, ha? Yung mga government workers, ha? Iintindihin nyo rin pa rin naman yung mga dumudulog sa inyo. Kaya Yan. lumalapit na mga kababayan natin na humihingi ng tulong. Baka masyado kasing Mag-enjoy. sa bilis ng internet. Yun. Baka puro download na lang Yun. ng movies ang gawin. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taber. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Wala tayong malakas promo ngayon, Mother, ano? Sana wala muna. Wala muna. Oo. At dahil po ngayon mismo Busy si Sherwin sa si pag-estima Sherwin. ng mga guests bisita natin. natin. Mother, asan na ba yung mga bisita natin? Oo. At pakapihin nyo dyan. Pakapihin nyo, ang daming kape dyan. Bukod ba sa kape, ano pang meron dyan na maipapa-almusal natin? May almusal tayo dyan. May masarap na almusal tayo dyan. Pero kailangan ay may marka kayo na kayo ay visitor. Ay, visitor. Meron bang ano yan? May stub? May kailangang stab. Konto, Katonyings to eh. Ayan. Katonyings breakfast buffet to eh. Buffet pala yan. Buffet to eh. So, ano yan? One to sawa? One to sawa hanggat hindi siya nagsasawa. Hanggat hindi nabubusog. Pwede. Oo. Ayan, no? So, muli, pinangungumbida ho namin itong anibersaryo ng DZRH. Dahil biruin mo naman, akong pang 87th anniversary. Tapos number 1 na naman. Ayun, ang matindi. Tingnan mo nga naman Talagang yan, itinaon pa. Itinaon. Yan po batay sa latest survey ng Kantar Kantar. Media. Ayan. Number 1 sa Metro Manila. Ano Oras yan? mo natin. Teka, ito, Mother, ano yun yung nilalapit mo sa amin kanina? Meron ba kayong mga dalang bigas dyan? Ayan. Ay, Sila po ang... Sige, Mother, ikaw na ang umupo dyan bilang ating estimador. Ang ating estimador. Si Malu. Meron tayong mga ito pa bisita isa. dito. Ito pa, si Director. Ay, Director, si Danilo Ramos nandito po. Siya po ang chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Ano po? Lagi nating naaabala to. Kaya kapartner din natin to sa public service. Talaga. At siyempre, ang may dalang bigas lagi, si Miss Cathy Estabilio. Siya po ang SECGEN ng Amihan. Naman, At papabatiin lang muna tagapagsalita natin. ng Bantay Bigas. Pag maghahanap buhay din tayo, kahit na anniversary natin kung Bansero, kailangan maghanap buhay pa rin tayo. Siyempre naman. Ano papasweldo sa atin? Siyempre. Laki-laki ng sweldo natin. Siyempre. Alam mo naman ang MBC. At hindi lang yun. Ngayon pa naman ang unang araw ng pagkakabisa ng unang bugso ng wage hike sa Metro Manila. Malaki-laki din yun. Kaya masigla tayong lahat mayroon tayong dagdag sweldo sa mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Ay, pabatiin muna natin. Kadani, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Jerry, Anthony. Yes, sir. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng DZRH. Sa pangalan po ng KMP, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sa lahat po ng alagad ng media, personal at staff, nais po naming sabihing mabuhay ang DZRH. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Kadani. Thank you din po sa anytime. Pagkakailangan namin ng mga balita sa sektor ng pagsasaka, andyan po kayo. Alam mo, Jerry, Anthony, gusto lang namin sabihin na matagal na, si Kadaning senior na, kayo 87 years na, matagal na po naming kabalikat ang DZRH sa pagpapatampok ng issue ng mga magsasaka, lalo pa ang tunay na reforma sa lupa, paunlari ng lokal na produksyon ng pagkain. Dinala ko po ito kasi bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Ilang butil? Totoo ba yan? Galing pa po ito ng Mountain Province. Ang ganda ang ganda. Ito po yung traditional seeds natin na dapat pong palaganapin. Malintog po. Kaya po, ulitin ko, bukod po sa tunay na reforma sa lupa, palakasin po ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Ito po yung kailangan ng bawat Pilipino. Pero believe ako dyan sa palay na yan,
dapat nalalagas na eh. Panayang ganun. pero hindi nalalaglag. Pero tibay eh. Matibay po Kaya ito. pinagbibintangan namin Kasi- na hindi totoong... Kala ko fake eh. Traditional na palay po ito Matibay, galing no? Mountain Province. So, Ang galing, ito po ano? yung dapat palaganapin Opo. para sa amin, hindi po yung mga GMO tulad Kagaling, ng golden rice. May tanong ako. Opo. Last na to. Opo. Nakwenta nyo na po ba kung ilang butil ng palay ang nasa 1 kilong nasa 1 kilo? 1 kilo pong... 1 kilong palay, ilang butil ng palay po Ako, yan ang assignment ko. Sabi ko po yun. Pero ito po, mahigit mga 200 mahigit buti lang isang uhay. Isang uhay. Opo, pero mahigit pala. Magandang may assignment kayo ngayon. Buti pa, Anthony Jerry, alam ko, ang bahay kubo, alam mo kung ilang gulay? Ilan po? 18. 18. Yung talong mo, mukhang matagal na bilang yun. Pero kami, ulitin ko po, binabati namin ang DCRH sa inyo pong serbisyo at pagbibigay ng balitang totoo. Ulitin ko po, sa pangalan ng Magsasakang Pilipino at ng Masang Anak Pawis, mabuhay po ang DCRH. Maraming salamat po. Kadani. At ito, si Ma'am Cathy. Cathy. Si Ma'am Cathy. Sige po. Una, magandang umaga Magandang sa lahat umaga. ng tagapakinig ng DZRH, ang numero unong ahensya ng industriya ng media. Magandang umaga, Sir Tunying at Sir Jerry. Siyempre, nagagalak ang amihan, ang Bantay Bigas at naging bahagi ng 87th anniversary ng DZRH, at dahil sa inyong programa ay talagang nararating namin ang kasuluk-sulukan Opo. ng ating mga komunidad dito sa buong Pilipinas. At natutuwa kami tuwing gineges ako ni Sir Angelo, ay kaagad may mga nagtetext sa akin na para magbigay ng Opo. presyo ng bigas at ng palay mismo, no? Maliban doon Yung sa mga actual. chapters ng Bantay Bigas. Kaya nagpapasalamat kami. Siyempre, tuloy-tuloy yung ating panawagan para doon sa 20 pesos na presyo ng bigas Alam sa niyo ba palengke. na kami ni Jerry ay humahanga sa inyo dahil tulog pa ang karamihan ng mga tao, pumapayag na kayo ma-interview ni Angelo. Angelo Palma. Pambihira po yun. Ang hirap yan gumising. Oo, kailangan natin palaging, maliban sa ginigising ako ni Sir Angelo, ay syempre talagang inaabangan namin yung inyong programa. Dahil talagang nakakakuha tayo ng mga updates, sariwang mga datos sa mga balita ng DZRH. Opo. Naku, maraming salamat po sa inyo. po. Opo. At kami ho'y kasama ninyo sa pagbabantay sa supply ng bigas, sa presyo ng bigas, sa ating mga magsasaka, Kadani. Talagang mula pa ng ipanganak ang 2x2, Opo. lagi lang nakatutok. Alam niyo ba kung yan ano ng pangarap namin ni Kumbachero? Yumaman lahat ng magsasaka. Ay, oo. Kasi Pangarap pagyaman din ng namin yan. magsasaka, mayaman ng Pilipinas. Alam mo, Anthony, magkakaroon ng katuparan yung sinasabi mo. Una, Opo. kung ang magsasakang Pilipino magkakaroon ng lupa. Opo. Importante yung control sa seeds, tapos palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Alam mo, Jerry, nabanggit mo yung bantay. Kala ko sasabihin mo, bantay impeachment. Kasi kailangan magbantay tayo. Kasi alam mo, para sa amin, yung pinag-uusapang pondo, kinuwenta na namin 50,000 production subsidy sa mga magsasaka pwede. Tapos doon sa 6.7 billion, pwede ka na tayo 50 kilos of rice, ang 2.5 million na kababayan natin, malamang kasama kayo. Malamang 50 po. kilos sa isang bag yun. Yun yung quality ng bigas, hindi yung may bukbok. Kaya mahalaga yon, total na banggit mo, mahalaga po yung tungkulin natin. Katulad ninyo, ipalaganap ang totoo. At sa amin po, gusto naming banggitin na, alam nyo, namimiligro. Ang posisyon po namin, lupa para sa magsasaka, hindi para sa paksilika at mga dayuhan. Ayan. Ay, salamat po Salamat sa po. pagdalaw at pagbati sa DCRH. Magandang umaga po sa Magandang inyo, umaga po. Kadani, Ma'am Cathy. Salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat. Okay, muli po Mabuhay sa ang pangalan DZRH ng ulit. ng KMP, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat Maraming po. salamat. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 6:44. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the hit. 8 minuto na lang, alas 7 na. At dahil sa anniversary ngayon ng DZRH, chill lang tayo. Chillax lang tayo. Ayan ha. Wala namang mangyayari sa Senado mamaya, di ba? Wala ba? Wala. So wala na tayo mamayang hapon? Wala na ba't ka pa pupunta wala namang trial mamaya Sino bang mother? Kung si wala na si Suleka. kung si Tapos Suleka, wala rin yung wala Ganun namang ba? naka-schedule na Ba't daw Testigo. hindi na pa-attend? Yung inaabangan pa naman, yun ang saka hindi na. yung kanila, yung pagkakasabi nila nung Monday, mas kapanapanabik. Oo, kaya nga Tapos inabangan naman natin. Ano kaya yun? Hindi kaya kinabahan ng prosecution na baka mapasama pa kapag Pwede. si Pwede. Suleka? Oo. Di ba? Yun ang sinasabi natin Pagka kasi ang testigo mo ay naideklara na bilang hostile, oo. medyo mahirap ng kanyo. Oo, Mahirap nga, na. Baka yung lahat ng sasabihin nun ay makasama pa sa iyo. Makasama pa. Ayaw na nga Di ba? So sino na ngayon? Sino ang magiging Wala. So, Mother, sino ngayon ang magiging sasalang Wala. mamaya? Kasi meron silang 5-day rule Oo. O yung sinasabi nila, kaya hindi pwedeng isa lang si Si NBI si Director. NBI Director dahil may 5-day rule sila. Oh. Di ba? Paano yun? Pero meron silang 5-day rule para sa susubwena. Oo. Pero wala naman silang any day rule sa pag-cancel ng testigo. Anytime. Di ba, katulad no, kahapon lang nila kinancel. At yun andun na si Suleka ha. At yun prosecution ang Sila. Aba, tinan mo nga naman. Ba't nagkaganon ano pa naman yung kapanapanabik? Oo. Pinakaabangan! Siya pa ang nawala. Sabi ko na nga ba Kaya ang tanong natin nun gaano sila ka-confident na mas makatutulong sa kanila yun Apparently, baka naman sa mga naunang testigo nila sapat na. Kontento na, satisfied yun na. yung sinasabi nila. Kasi ang gusto lang daw nilang patunayan, kaya papupuntahin si Suleka, yung authenticity nung video at saka yung para siguro i-corroborate niya that such event really happened. Ayun. Dahil katabi pala niya si BP Sara nung ginagawa yun. gumaganon si BP Sara Kaya nga. Sige. So mamaya, ikaw na lang ang nandito. Hindi, wala nga ako Pansyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos. Cancelled na. Dos. Cancelled na? Go! Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. Dos por dos. Dos por dos. Alas 7 na ng umaga, may follow muna tayo sa sunog na nangyari dyan sa Tondo, Maynila, RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Katunying, Ka-Jerry, tanging mga alagang aso at buhay ng kanilang pamilya ang naisalba ng mahigit sa 300 pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab dito sa Barangay 163 at Barangay 152 Gagalangin, Tondo, Maynila na nagsimulang sumiklab alas 4 ng kahapon at umabot na sa ikalimang alarma. Bunsod dito, nananawagan ng tulong ang mga residenteng ating nakapanayam, partikular na ng tulong sa kanilang mga kasuotan o damit dahil karamihan sa mga ito ay walang naisalba. Bunsod na ng mabilis na paggalat ng apoy. Dahil na lamang ng pamilya Dumenden na nakapanayam ng DZRH
na inunang mailigtas ang 11 nilang aso at mga mahal sa buhay. Ayon naman kay Barangay 163 Chairwoman Lourdes Gutierrez, mula umano sa napabayaang rice cooker ang sanhi ng sunog na nakaapekto sa kabuang 1,200 individual dito sa Barangay 163 at Barangay 152. Pakinggan natin si Kapitana. Yung rice cooker, yung tao na nag-iwan nun, tatago ngayon. Hinahanap nga ng BFP. Hindi namin makita Kagabi, binabantayan ko doon. Saan nagpunta? Wala, nagtatago. Siguro alam niya na iniwan niya nag-overheat yung rice cooker, sumabog. Katabi, plywood naman yung kisla. Walang tao sa bahay nila. Ang bilis ng... Jerry, sa ngayon, pansamantalang tumutuloy ang mga residenteng naapektuhan ng sunog dito sa Dagalangin Tondo sa mismong Barangay 163 sa covered court at mismong dito sa Lacandula High School na nagisilbing evacuation center na sa nagisilbi nilang pansamantalang matutuluyan habang isinasaayos at unti-unting bumabangon ang mga apektadong residente. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Pagka may sunog, 7:03. kailangan natin ng tubig. Kailangan natin ng tubig. At kapag tubig ang pag-uusapan, andyan ang MWSS. Ayan. Ang administrator po ang may-ari po ng MWSS ay kasama natin. Na lagi nating nakakasama tuwing anniversary ng DZRH. Baka lagi tayong dinadalaw. Si Ma'am Bobby Cleopas, si Administrator Leonor Cleopas. Administrator, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sandali po, ayan. Milyon-milyon nung mga taga-subaybay. Ang buong MWSS ay nakikiisa sa DZRH sa pagbati ng 87th anniversary. Ka Jerry and Ka Tunying, kami po ay nakikiisa sa inyong anniversary. Lagi po kayong present pag may celebration, kaya talagang love na love kayo ng buong DZRH Salamat po at tayo naman po ay serbisyo po ang ating inaalok sa ating mga kababayan. Tapos may kasama kayo ditong Goping. Siya po yung tagapagsalita Spokesperson. ng MWS, si Sir Patrick Dizon. Sir Patrick, good morning po. Hi, good morning Katunying at Sir Jerry at sa lahat po ng nakikinig. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano po bang mga bago sa MWSS? Pwede bang ilibre muna ang tubig sa kahit 6 na buwan man lang sa Maynila at sa Manila Water? Alam niyo po, Katunying, Ka Jerry, ang MWSS naman po ay hindi umaasa sa ating gobyerno sa mga budget po. Wala po tayong nakukuhang budget sa GAA at ito po ay sa pamamagitan ng ating mga binabayad. Sa bawat konsumo po ay tayo ay nagbabayad. Pero meron din po naman tayong lifeline na tinatawag. Pag 20 cubic meters po ang nagagamit ng isang kabahayan, ay yun po ay mababa. Fix po yun. Parang katulad ng Meralco, may lifeline. May lifeline. And additionally po, meron tayong discount doon sa mga PWD at saka yung senior citizen at saka yung mga poor-piece. Kung sa kanila nakapangalan po. Additional yun. Pero kung sabihin nung, ako po yung nakapangalan po sa akin, pero may PWD ako sa bahay, hindi ba ako pwedeng mag-qualify doon? Hindi po. Kailangan nakapangalan sa kanya. Opo. At ang atin naman pong lifeline, 20 cubic meters, malaki na po yun para sa konsumo na isang kabahayan sa isang buwan. Sakto na. Paano po ba yun? Sapat na ba yung 20 cubic meters? Ano po bang average? Kung wala namang carwash. Pag carwash po, malaki ang kanyang Pero kung yung regular household po, sapat na ho ba yun? Opo. Sapat na po yun. At yan ang ating tulong doon sa ating mga portion ng mahihirap na kababayan. Pagka ganun po, gano'n lang ang babayaran?
binabayaran? More or less. Ito may kodigo to si Patrick Umuhe. Mga around 100, kapag lifeline po is 10 cubic meter or less, mga 135 cubic pesos. Pesos lang. 135 pesos a month? Yes, sir. Aba, malaking menos nga pala. Lifeline. Pag 10, Pag 10 cubic meters. Yes, sir. Pero pag lumagpas na ron, Kapag 20, nandun po, malaki po, mga 500 plus na po. 500. So dapat pala talaga mas matipid kang pero kailangan po bang magpa-register muna doon? Hindi naman. O automatic na if you are consuming 10 cubic meters and below, ganun lang ang Automatic po yun, katunying. okay. Base sa konsumo, yun lang po ang sisingilin. Yes pala. No. Teka ho muna, sabi nyo kanina ang walang budget sa GAA ang MWSS. So ang Maynila at saka Manila Water nangungulekta, tapos may nire-remit sa MWSS. Meron po tayong tinatawag na concession fee. Yun po yung binibigay sa MWSS sa paggamit ng mga asset natin at saka yung rights to serve the whole service area of MWSS. Magkano po ba yung bayad sa inyo ng dalawang concessionaire na yan? Opo. Patrick, alam mo yun. Mga around 700 million pesos per year. Per year. Dalawa na po yun. Hindi po. Tig-isa po. Tig-isa. Yes. Yung mga 1.4. Pero sabi nyo, hindi lang Maynila at saka Manila Water ang pinangangasiwaan ninyo, ang concessionaire. Opo. Meron po tayong pangatlong concessionaire. Ang tawag po natin sa kanila ay Luzon Clean Water Development Corporation. Dahil katungkulan po natin na bigyan ng treated bulk water ang Bulacan. Dahil sa matagal na panahon, umaasa tayo sa Angat. Yun po ay nakalagay sa Bulacan. Oo nga. Sa kanila yun Tapos Noong 1992 po, in-annex sa MWSS service area ang buong probinsya ng Bulacan. Pero yun po ay para lang sa treated bulk water. So ang ating pong mga customer doon, yung 22 water districts ng province of Bulacan. So yun po ang sinusuplayan natin. Pero yung nagdi-distribute po doon sa mga customer is still the water district. Water district pa rin. Yung Luzon ho ay private company? Opo, it's a partnership between K-Water ng Korea at ng San Miguel Corporation. Yun pala. No. Teka muna ho, nitong nakakaraan, pinag-uusapan na bumababa, ang laki na ng ibinababa ng tubig sa mga dam natin. Hindi ba tayo kakapusin ng supply ng tubig? Sa taon na ito, naranasan po natin ang pinakamababang elevasyon ng Angat. So sa ngayon pong umaga, 156.01 ang ating elevation sa Angat. Imagine that our target for the year, end of the year, is 212 to 214 meters. Sana. Ang laki ng diferensya, ano? Dahil because of the El Nino, at alam niyo po nyo, dumaan tayo sa summer. Dalawa lang naman ang ating season, summer and rainy season. So pag rainy season, yun ang ating opportunity na makapag-imbak. Kaya lang po dahil sa El Nino ay bumaba ng husto ang ating Angat. Pero ang ating namang dalawang concessionaire, sa pamamagitan ng pagpayag ng ating Board of Trustees, gumawa po sila ng mga medium-term water sources. Katulad po ng pagkuha ng tubig sa Laguna Lake. So, ang Manila Water po, meron dalawang treatment plants, ang Cardona, sa Cardona Rizal, at ang isa naman po sa Pakil, ang tawag natin doon East Bay. East Bay Water Treatment Plant. Ang atin namang Maynilad ay meron tatlong treatment plants sa Muntinlupa. Ito yung Putatan number 1, Putatan number 2, at ito pong Poblasyon. Meron pong karagdagan na nanostone. Ito po ay ibang klase ng proseso. Ceramic po yung kanilang filter dahil
alam naman po natin na hindi kagandahan yung quality Quality ng ng water tubig. sa Matinding filtration ang kailangan doon. So, hindi ho ba tayo kakapusin water rationing sa sitwasyon ngayon ng mga dam natin? Kung Especially yung kaya ba ng mga alternative sources na yan? Sa ngayon po, hindi po natin nakikita na magkakaroon tayo ng malawakang interruption or katulad nung pipila. Hindi po. Apo. Natuto na po tayo noong 2019. Kaya pinayagan po natin ang ating dalawang concessionaires na gumawa ng mga alternative water sources. At ang ating NWRB ay binigyan po tayo ng temporary permit para yung mga deep wells. Kung talaga pong meron tayong kakulangan, may mga deep Pwede rin wells itap po yun. tayo na Opo. nakatap na. Ready for operation. Sa water rates, kapag ganyang may, di ba, lagi law of supply and demand. Ang tubig ho ba, tinatamaan din ng batas na yon na hanggang ngayon hindi pa natin na-amend. Ang atin namang ang taripa ng tubig natin, kasama po lahat yung ating yung mga ginagastos ng ating dalawang concessionaires, Opo. CAPEX at saka OPEX, pero ito po ay binubusisi ng ating regulatory office. So, ang regulatory office naman po, every 5 years, nire-review yung business plan ng dalawang concessionaires. Nagkakaroon po ng public consultation at talaga pong pinag-aaralan natin ano ba ang demand ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, Mega Manila. Kasi ang kasama po sa service area ng MWSS ang probinsya ng Rizal at ang portion ng Cavite. Lawak, ang lawak po. Maraming salamat po sa Thank inyo. you. Kahit na minsan lang tayo magkita kada taon, ay happy na po kami. Pero meron tayong almusal dyan. Meron po tayong almusal dyan. Ready po tayo. Pakita nyo lang po yung stub nyo. Maraming salamat po at talaga po ang MWSS ay nakikiisa sa inyo. Alam namin na kayo rin po ay serbisyo para sa tao. Maraming Ganun din po naman. Thank you so much po. Maraming salamat po at Administrator. happy anniversary. Salamat po. Thank you po, Administrator, tsaka Sir Patrick. Salamat. Thank you so much. Magalmusal muna kayo dyan at sabihin nyo, pwede na kami magalmusal dahil nakabati na kami. Thank you. Alas 7:13 ang ating oras. This time. Ang ating oras, 87th anniversary ng DZRH. Ito, may babati sa atin. May pinadala si Pangulong Bongbong Marcos para bumati sa atin at saan ba galing? Gagaling lang ba ni... Sa Canada. Sa Canada. Ayun. Canada. Yung huling video na napanood ko sa Canada eh. Si Yuse Claire Castro. Yuse Claire, magandang morning. Yes, magandang morning, Jerry and Anthony. At sa mga boss ko, good morning. At sa congratulations sa 87 years old. Nakasig edad yun na pala ang DZRH. Sa congratulations. Kaya paborito to ng mga DDS eh. Magaling mambus ka. Very effective. Talaga. Very effective. Kumusta? Wala ba tayong mga bagong cabinet secretary dyan na announcement? Wala pa Ang ngayon. pinakahuli si Secretary Fuhalte, no? Yes, oo. DOH. Nag-o-taking na ba siya? Yeah, kahapon. Kahapon. 2:30 kahapon. Kamusta ang Pangulo, Yusek? Nasa Singapore ngayon. At magkakaroon sila ng, kumbaga magkakaroon sila ng pag-uusap. Of course, ang susunod sino ba yung ASEAN chair? Sa susunod na taon, ang Singapore. Parang may kanya may turnover eh. No? May turnover. Ba't hindi kayo sumama? Mabilis lang kasi siya. Mabilis lang yung gusto ang nyo punta pala ng Pangulo. matagalan. Hindi kasi, para kasing, di ba, pag buong isang araw si Pangulo doon, hindi naman ako makakapag-briefing. Tapos wala rin magiging kapihan with the MPC. So, pag ganun kasi, pagka mga 2 o 3 events lang, hindi na kami sumasama. Pagka ba sumasama kayo sa biyahe, nakakapag-shopping ka ba?
Minsan kailangan yatang isingit, no? Oo, di ba? Alam mo, yung mga kababayan natin, baka akala nyo madali yung biyahe. Pagka special, pag official visit o state visit. Ang hirap niyan. Yung Nakatutok. schedule, no? Yes, oo. Saka minsan, pagka yung pauwi na, hindi na kami sumasabay minsan kay Pangulo kasi pag kasabay mo si Pangulo kahit na may convoy, ang bilis ng takbo tatakbo ka talaga So minsan nauna na kami pumunta sa airport. Oo nga. Tapos yun nga, yung kapag nasa ganyang biyahe, pati nga media sa mga nagko-cover ho sa presidente, nasubukan ho namin ni Kumbacherong mag-cover niya sa Malacanang. Pag may mga biyaheng ganyan, iisipin mo, naka-US kayo naka-US. Parang hindi mo nakita yung US. Totoo. Parang gano'n na nangyari. Saka yung ang hirap nun yung magkaiba yung oras talaga. Kasi tapos may mga issues na dapat kung ako experience ko, sagutin sa MPC. Tapos hindi ko matatawagin yung secretary kasi madaling araw dito. Sobrang mahirap yun. Lalo na yung Canada kasi parang hirap matulog doon kasi parang alas 3 or alas 5 pa lang maliwanag na siya. Tapos 10 o'clock ng gabi, maliwanag pa rin siya. So, hindi mo alam kung, di ba, yung oras mo. Parang, tapos hindi ka naman daw maganda, sabi ng mga sabi, hindi ako maganda. Teka muna, first time mo ma-experience yun, Yusek, na harapan? Na ginanon ka ng mga nagrarally? Oo. Anong naramdaman yun nung time na yun? Ako, nung una kasi, nung sumigaw sila, nung una naka-megaphone pa yung iba, di ba? Oo. Actually, yung pinaka-active siguro mga the most mga 4 or 6. Active lang. Yung iba, parang usoso lang So, nung unang na-experience ko yun, sabi siya, you say Claire? Siyempre, pag Pilipino, I mean, i-welcome mo pa or i-accommodate mo. Yes, nakangiti pa ako. Tell your president to resign. Dahil gusto ko sana makipag-usap. Ano ba problema? Pero iba kasi yung dating. Nila na parang bang susugod sila, na parang hostile kagad. Tapos biglang, maleta. Maleta, tapos mamatay ka na sana. Sabi ko, iba to, iba. So sabi ni, ito, ang aking protector, si Director Robertson nandito. Si Director pala, hinarang niya kasi gusto ko sanang makipag-usap. Kaya lang parang it's useless kung meron silang agenda. Saka may megaphone. May megaphone, matutulig ganun sabi ko, pwede naman mag-usap ng hindi naka-megaphone, diba? Buti na lang may poging Canadian policeman doon, nagkataon. Nagkataon talaga. Sabi ko, God is good. Hindi kasi diba, pag tuwid namin, hindi namin alam. We're just waiting for doon sa sasakyan namin. Tumawag na siya na pick us up here, parang gano'n, no? Tapos, nung may police, doon na kami pumunta. Kasi di nila kami nilulubayan Diba? Sinusundan-sundan kayo Anyway, diyan ka muna. Ano gusto mo? Kape, tsaa, o... pag-ibig nyo. Hanggang ngayon, bulera. Okay. Dito tayo, sa malaking mangolekta. Magaling mangolekta. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, hindi ka man nagugulat pagka... Nasanay na. Maraming tumatawag sa akin, gano'n na nga Pati kapatid ko, gano'n ang tawag sa akin. Uy, kumusta po ang collection ngayon? Maganda naman po. Kasi lampas kami sa target, ibig sabihin, nakuha namin yung target na dapat collection namin for the year. Lampas kami ng 11.4 billion sa target. Kaya lang, natuwa ang DBCC, inangat ang target namin ng 7 billion. So, kaya naman. So, naging originally 1.003 trillion. So nadagdagan ng 7 billion. So ano ang ginagawa ninyo? Ba't basta mga nakakaraan laging kulang, kapos, hindi maaabot ang target? Baka naman masyadong mataas ang target nila noon, kayo mababa lang. Hindi, kahit ikumpara nyo yung nakuha naming koleksyon kumpara sa isang taon, 11% higher kami kumpara sa isang taon. So yan kasi, tinanong din ng Pangulong Bongbong Marcos. Siya nag-utos, siya rin lagi nagtatanong siyempre kung paano natin na-meet yung target. Paano nagagawa? Basic mathematics yan Kung tama ang iyong computation, magiging tama ang iyong collection, di ba? So, ang susi ngayon, paano magiging tama yung computation mo? Higpitan natin siyempre yung assessment, bawal ang misclassification, under-declaration ng volume. So, nandun ang susi niyan. So, araw-araw to, para kang merong sari-sari store. Dapat araw-araw binabantay mo yung entries ng bawat port. We have
17 major ports and 39 subports. So 56 lahat. Binabantayan natin using technology. Hindi naman kaya na mano-mano. No? Meron na tayong technology to help us and show us alin yung mga dapat mong susundutin. Kumbaga, tatawagan namin personal yung aming port collector na merong item dyan, dapat iangat nyo. Nakikita ko na yan eh. Napakalaking tulong talaga ng teknolohiya ngayon sa atin. Isang ano natin yan, ay nasabi ko na yan. So, secret weapon yan eh. So, hindi tayo mapagtataguan ng mga nag-iisipan na mali ang computation. Ibig sabihin mo ba dahil nami-meet nyo ang collection, ang target, wala nang nangyayaring smuggling? Paligay ko meron pa yan. Ayoko namang bulahin natin mga kababayan. No? Not until we are able to really fully digitalize the customs processes. Meaning, ma-automate natin 100% ang lahat ng proseso sa customs. Doon lang natin matitigil at masasabi na lampas na tayo sa problema ng smuggling. Sa ngayon, medyo ano pa yan, cat and mouse pa yan. Pero naniniwala ako na marami sa aming mga tauhan sa Bureau of Customs na gusto rin naman magtrabaho talaga ng marangal, ng maayos, at yan yung kakampi ko. Yung mga medyo naliligaw pa, mahuli naman natin yan. Ayun. Saka ang dami yan ng ginanon, di ba? Marami na, hindi na ako natutuwa. Dumadami rin tuloy ang kaaway ko. Ano? Pero part of the job, hindi naman tayo iiwas sa labanan. Ano? Medyo hindi tayo mayabang, pero hindi naman tayo takot sa labanan. Ano? So, kinakailangan natin for the last naka 1 year na ako. For the last 1 year, nagtanggal tayo ng mga dapat naman tanggalin. Ano? Wala itong politika. Yung mga dapat tanggalin dahil hindi makasabay sa gusto ng Pangulo na ireforma natin ng Bureau of Customs, trabaho ko naman na gawin yung mahirap na desisyon na talagang yung mga nagpaiwan sa reforma, tanggalin na lang natin. Marami sila. Ito, paborito ng Pangulong Bongbong Marcos to. Paborito samahan. Ang dami nyo kasing inilolaunch na mga project. You know? Si NIA Administrator, Eddie Guillen, Administrator Cabagis. Na yung pagkabigat mo, ako. Ay, teka. Yung mic ni Administrator. Ayan. Go ahead po. Okay, na ibang kabigat Apo, and happy 87 years anniversary. Morning kay Com and kay Jose Claire. Alam mo, sikat na sikat sa bahay si Jose Claire kasi pag manonood sila ng Miss Rachel, sabi, manonood tayo ng Auntie Claire. Sabi, yun pala yung Miss Rachel yun. Thank you. Opo. Kumusta po, Administrator? Kung saan-saan kayo na nagpupunta at sinasamahan kayo ng Presidente nung nakaraan yata, Bohol, 2 beses yatang Bohol, Cebu, di ba? Meron kayong bago doon? Marami pa pong nakaredy na po for inauguration ng ating Pangulo. In fact, dito sa Palawan, no? Meron na naman doon. At napakarami po kaming nagawa na yung mga malalaking mga solar pump irrigation projects. Tamang-tama po dito sa ating El Nino. At kahapon, mag-i-inspect sana ang ating Pangulo sa Tarlac. Yung Balog-Balog Dam. Ano? Dahil natutuwa siya. Tapos na? Hindi po naman. Kaya lang, maganda na po yung takbo ng project. At isa po yun sa talagang noong bago pa lang tayo sa NIA, yun ang binili niya sa akin na tapusin. Kasi nga, sabi niya, 6 na presidente na ang dumaan dyan. Grabe. Meron pang 2 taga-Tarlac. Sabi niya, hindi nila natapos. Tapusin natin ngayong administrasyon na ito. Sabi niya, kaya... Kailan ho matatapos? Ang target po noon is 2029, pero araw at gabi nagkatrabaho yung contractor doon. Kumuha po kami ng quadruple A contractor para siguradong mabilis gumawa. Ang target, ang nakikita po namin na mga 2028 tapos po yun. Bago bumaba ang presidente na matatapos. Ilang presidente na? 6 na. 6 na. 2 pang taga-Tarlac. Sabi niya sa akin, hindi natapos kaya tapusin natin. Grabe yun. Saka nabalita ko, ayaw na raw ng Pangulo ng groundbreaking ayaw daw niya ng groundbreaking Totoo. Pagka daw may nagsasubmit ng proposed schedule, ano ba yan? Groundbreaking. Ayaw daw ng Pangulo. Gusto ng Pangulo. Inauguration, opening. Dapat ganon. Dapat meron ng tapos na proyekto. Yun ang gusto ng Pangulo. Kaya hanggang Mindanao, di ba meron kay Sultan Kudarat? Lately lang, Sultan Kudarat, talagang makaharap ng Pangulo ang mga farmers, talagang yung isang farmer, mangiyak-iyak pa, nagpapasalamat po sa kanya. Dahil sabi niya, nung nasira yung dam nila doon, parang wala na silang pag-asang, kasi, alam niyo po, di ba yung target ng ating Pangulo, napababain yung poverty incidence. Ito, experience siya nung governor siya. Alam niya, kapag
pag nag-uusap kami, sabi niya, limited naman ang pwedeng ibigay na trabaho sa mga probinsya. Papasok sa munisipyo, sa DepEd, kung saan-saan. Pero, ang marami kasi doon yung mga farmers natin eh. So, kailangan itaas yung productivity nila, yung pagkakitaan nila. Ang paraan lamang po dyan is yung irigasyon. Kaya talagang tinututukan po niya yung irigasyon at yung kasabihan, katulad niya, na put your money where your mouth is, ganoon ang ating Pangulo eh. Kasi kikita mo yung budget natin sa NIA, pagkano tinutulungan niya talaga kung ano yung kailangan na gawin. Katulad niyan, yung malalaki mga dams natin na ongoing ngayon, yung Balog-Balog, Tumawini, sisimulan na rin, yung Inisaip sa Mindanao. Puro ilang projects dyan ang ongoing at patapos na po, Bukidnon, Sultan Kudarat, may isa pa doon, mahigit 1 bilyon yon. Meron pa sa South Cotabato, marapit na rin ma-inauguration. Ito yung mga malalaking mga projects, talagang tinututukan niya ito dahil siyempre hindi lang kasi yung pagtaas ng productivity ang tinitingnan ng Pangulo. Kaya pala paborito kayo na sinasamahan lagi ng presidente. Well, salamat po sa inyong Itiligahin natin si Admin Eddie. Itiligahin natin. Broadcaster kasi to kaya ganyan. Go ahead. Admin Eddie, sabi nyo marami naman na itutulong sa mga magsasaka. Bakit may mga sumisigaw, wala silang nakikita? Walang ginagawa para sa mga magsasaka. Ano po masasabi niyo, sir? Alam niyo po kasi, ang totoo, yung sa Claire, nakita mo naman, ang number 1 sa priority ng ating Pangulo is food security. Ang food security, ang number 1 dyan, yung irigasyon sa mga farmers. Kaya po, panganay ang mga magsasaka sa priority ng ating Pangulo. At saka, mga farmers natin yan. Ito sa paggayabang, bumaba kayo, tingnan nyo, tanungin nyo yung mga farmers natin, sasabihin nila na iba yung serbisyo ng administrasyon ngayon. Talaga pong nagde-deliver ang ating Pangulo at tahimik lang naman nagkatrabaho. Alam mo naman kasi ang politics, yung sa Claire, marami kasi dyan, kung wala nang masabing puro siraan na lang. Pero ang ating Pangulo kasi ay napaka... yung puso niya talaga para sa mga magsasaka po. So anong advice doon sa mga hindi nakakakita na ginagawa ng Pangulo? Abay, buksan yung dalawang mata. Akala ko bigyan na mas mataas ng talo sa salamin. Magsalamin. Ang hirap, alam mo yung hirap na sitwasyon namin ni Kumbachero dito. Alam mo bakit? Nakakapanghinayang na nandito kayo tapos napakaliit ng gipit sa oras natin, ano? Tapos ang daming nag-aabang pa sa labas na papalit sa inyo. Kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang dami-dami nating gustong maraming good news. Siyempre, hindi naman lahat good news, pero meron din nga, sabi ko nga, may mga tinitigpas kayo dyan. Kaya naman yan, ang BOC, hindi madaling ayusin yung problema, pero kaya naman yan. Kasi gusto ng Pangulong Bongbong Marcos, maging legasiya niya ang isang modernong BOC na matino. Kaya nating i-deliver yon. Give or take another year, kaya natin yan. Kasi may procurement process lang para doon sa ating mga equipment and systems. Kaya i-deliver. By the way, natutuwa ako dahil 87 year ng DCRH. Congratulations. Maganda yung numero na yan dahil PMA class namin yan. 87. Class 87. Dahil sa sinabi nyo yan, pakakainin namin kayo. Dahil kayo dumalaw rito para bumati sa DCRH, meron kaming inhanda sa inyo. Anong almusal, Kumbachero? Katunyings breakfast buffet. Hindi po pa buffet. Salamat po. Guys, Commissioner, thank you po. Salamat. Hindi ka ba na-offend pag tinatawag anti-Claire? Hindi. Sabi ko na nga, pinaregister ko na yan. Sa susunod, merch na kasabay niyan. Sinasabi ko na nga ba? Susunod, kakandidato ng Anti-Claire, Senador, Anti-Claire. Ay, pero Jerry Anthony, bago nyo kami pakainin. Si Commissioner Ariel, hindi ba niya napansin na ngayon lang sa pagkakataon ng pamumuno niya, hindi negatibo ang impression sa BOC? Ganun ba? Meron bang survey na ganyan? May survey na ganun? Ay, sa aking pagkakaalam, mula sa aking puso at sa utak. Hindi kasi nakikita natin, walang news about Saka yung collection nga kasi laging Actually, kapag na-hit mo yung target, ibig sabihin, nabawasan yung mga... Tsaka malaki yung surplus natin. Hindi siya 1 million, 2 million. 11.47 billion. Doon pa lang kita na. Yan. Tama na. Kumain na kayo. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. 7:36 ang ating oras. This time check is brought to you 41 ang ating oras. Napakarami ho nating bisita dahil 87th anniversary ngayon ng DZRH.
pabatiin, ay, kailangan patas ito, kumbachero. May dumating ditong mga taga-prosecution, kailangan merong defense. Mother, may parating bang mga galing sa defense? Pagka tinatawagan natin taga-defense, pag nalamang ikaw makaprosecution ka raw. Hindi! At syempre, andito rin ang MMDA para ayusin ang ating traffic sa paligid ng DZRH. Paunahin na natin si GM. Si GM Nicolas Torre III. GM, magandang morning. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Good morning kina Kong Terry at Kong Joel. Teka muna, nasa Nueva Ecija pala ako nung isang araw. Nung paluwas na ako, nadaan ako sa Pampanga, Kumbacher. Ang daming mga poster ni GM. Sabi ko, sakop pa na MMDA ito. Ay, na-inform ako dyan, sir. Bigla na nagulat ako dyan. Kasi may mga kaibigan tayo na, sir, ilagay namin ng mukha mo, sir. Para saan? Naku po, pag yan ay lumabas at ako'y nabash at ako'y, kakatayo na ako, malapit na. Hindi nyo alam yun, ha? Hindi ko alam yun, sir. Nagulat nga lang ako, sir. I was, na-inform ako days before. Hindi ko alam na gano'n ang gagawin. Naku po. Anong gusto nung mga naglagay na? Ayan. Wala, sir, hindi ko hindi ko na alam hindi ko alam ang trabaho to. Sige, bumati na kayo. Magpapaturo kay Kong Terry at Kong Joel kung paano ginagawa ito. Sige po, batiin nyo na po ang DZRH GM. Congratulations sa DZRH sa 87 years ng serbisyo publiko sa Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, and really another 87 years. Salamat po. At dito naman sa ikaw na, Kong Bajero. Si Kong Terry, pinakilala na ni GM. Sa bagay. Si Kong Terry at si Kong Joel, ang ating mga prosecutors. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Ay, magandang umaga at siyempre binabati namin ang happy 87 years ang DZRH. Alam mo, bata pa ako, pinakikinggan na to ng lola ko eh. Totoo yun. Parang kayo pa rin bang host, no? Oo nga, hindi totoo. May mga nakausap kami kahapon dyan, mga may edad na talaga. Lumaki sila sa DZRH, sa drama ng DZRH. Ang House prosecution team ay parang nasa background kayo sa impeachment trial eh. Darating po ba yung pagkakataon na kayo yung mag-direct examine sa mga testigo, sir? Well, merong hatian yung public prosecutors at private prosecutors. No? So, halimbawa kami mga leads po kami nung mga articles, no? So kami may magpepresenta nung opening statements, no, para sa mga articles. Pwede rin naman na yung pong public prosecutors mag-present po ng mga ebidensya kasi hatian kami talaga ng trabaho ng mga private prosecutors po namin. Saka hindi porke hindi ka nagpe-presenta ng testigo, ibig sabihin wala ka nang ginagawa. Kasi may mga iba kami mga prosecutors na sa paperworks naman. So may delegation kami ng trabaho. Yes. Kasi hindi naman yan puro presentation eh. Ang pinakamabigat dyan yung preparation. Actually, kaya ako po tinanong yun, ewan ko na may mga ganun ngang obserbasyon. Bakit nandoon lang, parang naka-display lang daw yung, parang may gallery doon na nandoon lahat ng mga prosecutors. At ang sumikat ngayon si Attorney Ligutan. Attorney Ligutan. Sabi, nasa na yung lead si hinahanap si Congresswoman Luistro. Ginahanap yung si Congresswoman Laila de Lima. Go ahead po. May mga pagkakataon din na sasalang din kami. Kaya abangan na lang. Bagay, isang article pa lang naman. Pero ito, ikuha na natin yan, linawin nga natin dahil yung pinakakaabangan na si Attorney Zuleika Lopez biglang hindi na itinuloy ng prosecution. Well, yes, kasi sa totoo lang, syempre pag magpepresenta ka, no, sa kaso, ilalagay mo na lahat diyan yung mga possible witnesses mo. Pero kung na-achieve na naman na yung purpose, like for example, after presenting yung dalawang testigo, na-achieve na namin yung purpose, at saka para na rin na tumugon sa panawagan ng ating senador na sipin mo, nakakalimang trial dates na,
dadalawa pa lang daw yung kailan pa raw matatapos. Siyempre, naiintindihan din naman namin, no? So, we have to shorten yung proceedings dahil, kumbaga, yung sasabihin naman nila, magko-corroborate lang pandagdag lang, hindi naman talaga yun ang pinaka-main na issue dito. Kung isinalang po ba, Kong Terry, si Zuleika, ano bang ano bang i-establish sana? Nabanggit naman na ni Attorney Kapunan kahapon, no? Na talagang binanggit niya there and then na atin pong pangalang Pangulo yung pong mga pagbabanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Pero established na ho nung Attorney Lontok and Mr. Kalilong yung pong fact na yun, yung video authentication, na talagang may nagbanta, may pinagbantaan, at meron pong nagbanta. May impression kasi Kong Terry, Kong Joel, na kaya nyo biglang iniatras. Nung una sinasabi, ito yung abangan natin, pinakakaabangan. Dahil baka mas makasira pa sa diskarte ninyo yung pwedeng maging testimonya ni Attorney Zuleika. Hindi naman, kasi hindi lang naman ho si Attorney Lopez yung hindi na ho isasalang Kahit ho si Captain Bello hindi na ho isasalang. So ibig sabihin, ang objective ho talaga of lessening the number of witnesses para ma-expedite po talaga yung proseso. We have high confidence on the two early witnesses na talagang pasok na ho yung pagpapatunay po ng pagbabanta ng pangalang Pangulo laban sa Pangulo at kanya pong pamilya. Ano po ba ang grade nyo sa bar exams? Sakto lang. Nagulat ako doon Nagulat ako kay Attorney Binluan for even mentioning that. Kayo po ba inasahan nyo na aabot sa ganun yun? Hindi ko na alam kung ano yung mga pinagtatanong nung attorney. Kasi halimbawa, kahapon, nag-object siya dun sa DOJ docket, doon kay Attorney Ligutan. Bakit yung tinatanong incompetent? Pero nung nakarang araw, yun din mismo yung tinanong niya Pwede ba yun? Parang tawag ko nga doon, parang bad faith lawyering yun hindi ba? Yung pwede sa'yo, hindi pwede sa kanya. Walang ganun, hindi ba? Pero yung ang aabangan din talaga namin, o kung yung binanggit nyo kanina na mangyayari yun, na kayo yung magtatanong, magdedirect question sa mga witnesses. Ito ho bang susunod na article, merong ganon? Meron din. Meron. Yung susunod na article sa akin na po yun. Mismo prosecutors mismo ang haharap? Meron din po. Kasi dito sa susunod yung confidential fund, medyo mas marami-rami na yung testigo dito. Dahil ito, nakita naman natin medyo lengthy yung discussion sa committee ko, di ba? So, at marami tayo mga inaasahan ng mga testigo dito. Nandiyan syempre yung COA, yung bangko, so yung mag-authenticate ng mga video. So medyo marami-rami itong tapos yung mga AFP. But of course, we are trying to shorten din. So tinitingnan din namin kung sino yung mga pwedeng ibawas dahil yung iba naman kasi talaga magko-corroborate lang. Although sinubmit namin sa aming pre-trial brief yung mga pangalan nila, pero syempre ngayon, kung sa tingin naman namin magiging redundant lang yung statement, so siguro mas maganda ibawas na dahil syempre ayaw naman natin ng protracted trial ayaw naman natin ng masyadong mahabang trial. So sa trial mamaya, sino Kong Terry ang sasalang? Antayin natin mamaya, pero yung pong pag-usapan ho kasi mamaya yung AMLAC tsaka BIR documents subpoena. Kung dapat bang mag-issue ng subpoena po yung Senado para sa mga dokumento po na ito. Kailangan ka po lang nandito ka pa rin mamaya. wala na. Go-cover pa ba natin yun? Dapat mag-close door na lang kayo. Kasi nire-require kami mag-cover uli sa hapon kapag ka nandyan yung trial. Anyway, Kong Joel, Kong Terry, salamat po sa inyo. Po. Dahil nakabati na kayo, pwede na kayo mag-almusal. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. GM, meron pala kaming ibang tanong sa inyo. Yung po bang hindi po ba pwedeng maareglo yung NCAP pag nahuli na ng NCAP? Hindi nakakausap yung computer. Hindi nakakausap, walang pakiusapan. Ako nga bayad. Ganon? Nahuli na ba kayo?
misis ko. Yung misis nyo. Hindi ba kayo nasita ng misis nyo? Ano ka ba naman? GM ka? Hindi ka malang mapakiusapan? Nasita nga ako kaya nagbayad eh. Ako nagbayad. 5,000 yung bayad sa NCAP. Apat na ako yun. Apat na color coding. Apat na 500. So 2,000 yung nabayaran ko doon. Pambira, mismong GM ng MMDA, walang lusot sa NCAP. Ngayon po na naglabas na ng desisyon ng Supreme Court tungkol sa NCAP, di ba may MMDA pero meron din yung kanya-kanya mga LGU. Paano nyo po ba masisynchronize yan? Kung titingnan natin ang desisyon, ang nilift lang naman doon yung lahat ng mga yung balakid na bottom line is mayroon pa ring single ticketing system. United ang buong Metro Manila. So essentially MMDA pa rin ang magkukumpas ng NCAP at ang mga regulations nito. So sa MMC level siguro i-harmonize na lang kung may mga pagkakaiba, peculiarities ang bawat LGU. But essentially it will be a uniform implementation sa buong Metro Manila. Pati yung mga violations na nadidetect ng camera, hindi nakasali yung stepping on the line. Actually, ang NCAP violations talaga ng mga camera na nakukuha ng camera yan. Kaya contact apprehension. Pero pwede namang i-contest di ba? Ito ang liwanagin natin. Ang NCAP, may due process pa rin yan. Kasi ang bottom line, ang gusto lang natin talaga dyan sa NCAP is yung enforcement na consistent. Pero andun pa rin yung due process kasi ino-notify pa rin naman yung tao At tapos merong QR code doon, pwede nilang i-scan, pwede nilang i-contest, o pwede nilang bayaran. Meron po bang nag-contest na nanalo yung motorista? Sa ngayon kasi wala namang nagko-contest pa eh. Wala. Wala kaming may mga nagko-contest pero na-uphold dahil nakikita natin na tama naman talaga yung ebidensya, may picture, may video pa, Inaayos naman natin. Ang gusto lang natin talaga is yung disiplina ang gusto natin dito na sa ibang bakit? Ang NCAP naman, hindi lang naman nagsimula dito sa Pilipinas. Actually, hindi rin nagsimula sa Metro Manila. Bakit mabait tayo pag pumasok tayo sa Clark? Kasi alam natin, tad-tad ng camera na pag na-violate ka, haharakin ka sa gate at kukunin ang... Sana magkaroon tayo ng ganong klase ng kultura kahit saan dito sa Pilipinas ka nandun. Yung parang feeling mo nasa Subic. Feeling mo may nakatingin sa taas. Kasi nga, hindi naman ito ang basihan ng success ng NCAP, hindi yung dami ng huli. Ang gusto natin itong basihan ng success niya is yung mas kokonte ang nakakapture na violation. Kasi ibig sabihin, ang ating mga kababayan sumusunod kahit wala nakakitang enforcer. Kasi alam nila, mag-instill ng disiplina. Alam nila na may batas, yun ay sinusunod nila. Ayun. Kapag kasi pinatutupad ang batas, doon lang talaga magkakaroon ng pagtino sa kalsada. GM, salamat. Salamat po. Pwede bang mag-pitch? I-pitch ko lang talaga yung ang pinaka-frontline service ng MMDA, yung ating MMDA 136. No? So, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Isa pa nga. Parang may rhyme. Sige pa. Bago natin ulitin, pero i-explain ko muna. Ang 136 natin, ang service guarantee niyan, 555. We'll answer in 5 rings, we'll give you service in 5 minutes, and we'll resolve in 5 minutes. Parang, pag nabangga ka sa kahit saang lugar na covered ng MMDA, tawag ka sa 136. Sir, kailangan namin dito ng investigador or ng traffic enforcer. So, in 5 minutes darating kami doon. Pero habang tumatakbo ang aming enforcer papunta sa inyo, sa 5 minutes na yan, hinahanap ka na ng camera. Kumukuha na ng picture, kumukuha na ng video. Pagdating na aming tao, sasabihin, tumabi na kayo para doon na kayo, ibibigyan namin sa inyo yung video at picture. Pupunta kayo sa pulis, doon kayo gumawa ng police report para wala kayo dito sa kalsada. Balik na yung kalsada dito sa dati niyang kalagayan na matraffic pa rin. Pero at least wala na kayo sa gitna ng kalsada. Alam nyo, isang sample niyan, yung Senate natin. Patawagin yung ating technical sa 136, sabihin lang na nandito si General Torre, nagte-test, kunwari may banggaan sa harap ng Senado, kung gaano kabilis ng picture sa Senado, and then ipapadala sa Viber nila, mga siguro less than 2 minutes yan. So, ipakita natin, pwede nating i-flash screen ang picture na yan. Gawin nga natin yan sa susunod. Subukan natin yan. Mag-testing tayo. Ang bottom line yan, yun nga, kapag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Yun! Ay, teka, may ihahabol pala ako. Yung aksidente yung may namatay sa Ortigas, na nasagasaan ng Land Cruiser na may House of Representatives yung Land Cruiser, kabilaan. Tapos alas 4 ng umaga nangyari, madaling araw, alas 7 na,
nung tanggalin ho dun yung body, katawan. Ano ho bang SOP diyan? May on the spot ba may magde-declare na yan na patay na at morgue na lang ang kukuha kaya Morgue tumagal na nga, ganun. morgue nga ho ang kumuha. Alam nyo yung mga ganyang investigation. Gaya rin yan, walang pinagkaiba yan sa nangyaring tumalon doon sa May Muñoz. Na alas 10 tumalon, tinanggal ng alas 2. And, Kaya nga ba't ganun? nakikita namin sa MMDA yan And we are intervening and we will be coordinating with the Philippine National Police. Kasi yung mga ganyang criminal cases, tinitake over ng Philippine National Police PNP, ng investigation. So, we really need to harmonize kung ano ang procedures yan. Kasi dati pa, nung nasa serbisyo pa ako, palagi kong sinasabi sa mga tao, kahit anong kondisyon ng tao dyan, kung pwede nyo pang dalhin sa ospital, dalhin nyo agad sa ospital at bahala na ang doktor na mag-declare kung patay. Tama. Yun Kasi yun naman talaga ang dapat dahil wala tayong competence na i-declare na patay yan. May nare-revive pa nga Maraming nare-revive dyan. And let us remember na hindi na sa tingin lang o pulso-pulso lang pag hindi ka train dyan. You are not competent enough to mga abogado natin. Baka you are not competent enough to declare somebody dead. Pag-usapan na lang yan ng MMDA, PNP at kung anong law enforcement agencies. Baka hindi na kailangan ng o baka kailangan pa ng batas. I don't think so. Walang batas Hindi na. Basta pagka may na-aksidente, feeling nung nakakita patay na, itakbo pa rin sa itakbo pa rin sa ospital. dahil at sabi nga namin kung sa Lasal nangyari yung aksidente, andun ang Cardinal, umatras ka ng konti, andun ang Medical City, pumasok ka sa PNP hospital, ang daming ospital, 3 oras nandun yung patay. Ang bottom line kasi dyan, unang-una dignidad sa taong nandyan. Diba? Pag dumating ang kaanak, alangan namang dyan siya iiyak sa gitna ng EDSA. Diba? Baka naman pwedeng kung umiyak man sila at kung ano man ang mga grief nila, itago naman natin sa mata ng publiko kahit nasa morgue na kahit napatay na dignidad pa rin ang dapat. Tsaka yung tagal na nandun, yung traffic na kikreate nun. Ang dami problema. GM, salamat po. Thank you, GM. Yes, sir. Thank you. Thank you po. Salamat po ha. Yes, sir. Kong Terry, Kong Joel, thank you so much. Thank you po. Yes, sir. Ay, alas 8 na pala, kumbachero. Umalis ka na. Umalis na rin ako. Bye-bye. Happy weekend. Happy weekend. Happy anniversary. Tabihanin niyo po ang Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang batian. Dito po sa DZRE. Listen, Mr. Crowd.